Ayun. On the way na kami ngayon sa bus station na binook namin. Dito lang yan sa may Cubao. Ang kinuha namin na bus is yung Coda Lines and ang location nila dito sa may Cubao. May kita nyo yung HM Transport Incorporated. Bali, pumunta kami dyan 1 hour before para meron pa kami allowance. Ang sabi dun sa Coda Lines na office, 7:30 makadating. So ayun yung bus, kulay violet siya. Ang nakuha naming bus is yung tourist kasi meron ding deluxe yung may CR. Yung nakuha namin walang CR. Yan. So hinahanap na lang namin yung seat number namin which is yung 17 and 18. Yun, nakita na namin. Maganda dyan, kami yung una. Yan pa nga, poker face pa nga. Exactly 8 PM, umalis agad yung bus namin. Buti nga saktong-sakto. After almost 10 hours, nandito na kami sa Banawe. Bali, ito yung second stopover namin. Hindi ko na na-record yung first stopover kasi nakatulog din ako. Makikita nyo dito yung overlooking ito yung rice terraces. After ng second stopover, nandito na kami ngayon sa third stopover which is sa may Banawe pa rin. And then kumain kami ng breakfast sa halagang 120 unlimited rice. And then tamang unat-unat lang bago bumiyahe ulit. After 1 to 2 hours, nakarating na kami ngayon sa Sagada, which is diretso agad kami sa tourist information. Ayun yung itsura niya sa labas. Kung makikita nyo, marami talagang tourist na dumidiretso dyan. And then, nag-check na kami ng mga rates ng mga tour. Isa sa mga tipid tips, maghanap kayo ng mga DIY travelers din kasi mas makakatipid kayo. So, nakahanap kami dyan. Meron kami nakitang tatlong magkakasama. So, nag-join kami dyan para yung ibang mga tour is mapuntahan namin na may kahati kasi medyo mahal din yung rates nila. After namin sa tourist registration, dumiretso na kami ngayon sa accommodation namin. Sumakay kami ng tok-tok. Ang rates niyan is 25 pesos each. Not bad na rin, di ba? Pero medyo malayo kasi yung accommodation namin eh. Pero pwede rin naman lakarin. Kung makikita niyo yung pataas. So ayan si kuya, napakabait niyan. Dito sa accommodation namin yan, napakaganda. Medyo malayo nga lang talaga. So yan, dito yan sa Mapiao Pension Inn. Ang plan namin is i-drop by lang muna namin yung gamit namin kasi mga around 10 AM pa lang to eh. Then after namin i-drop by, maglilibot muna kami. So ito yung itsura ng room na nakuha namin yan sa may 3rd floor. May kita nyo, puro wood yung wall nila at saka yung sahig. Tsaka napakaganda rin ng view kung makikita nyo. Yan. Tapos may makikita kayo mga rock formation pa rin. Di uso electric pan dito kasi napakalamig talaga. And then yan, meron sila mga sabitan. Yung saksakan nila isa lang. So kung mag-charge kayo, dapat dun lang. So yan, bali ito yung CR nila at may pasalamin sila. And then ito yung lamesa. Wag na lang kayo mag-expect na magandang accommodation ha, kasi nga nasa province pa rin tayo. For me, okay na rin tong room na to. Kung makikita ito yung itsura ng CR nila. Not bad na rin. Kasi meron pa rin silang hot and cold shower, di ba? Ito naman yung itsura ng isang room. Hindi sa amin to ha. So ito yung itsura niya, may 2 bed. And then, ito naman yung view. Sa 2nd floor to. Yung sa amin, nasa 3rd floor yon. So ito yung view. Makikita niyo yung pinakalabas ng pension house. Yan, ang ganda, di ba? Very relaxing. And then ito naman yung itsura ng CR. Yan. So lahat ng CR meron pa hot and cold na shower. Dito naman sa gilid, ito naman yung terrace nila. So pwede kayo tumambay dyan. Yan, ang ganda ng area, di ba? Then may kita nyo pa rin view. May rock formation sa gilid, di ba? Halos lahat nga ng area dito may rock formation eh. Yan. So ito yung pinakagilid niya. Then ito yung itsura ng 2nd floor. Kung makikita nyo, may pa-chimney at saka pwede kayong tumambay dyan. After namin i-drop by naman yung gamit, yan, umpisan namin maglibot. Ayun, tapos na kami makapag-check-in sa Mapiao ano yun? Pension house. So, ang plano namin ngayon is pumunta ngayon sa yogurt house. And then, after ng yogurt house, medyo maglilibot-libot lang kami. Then, kakain kami sa log cabin. Kasi dun yung masarap yung mga ham ba masarap dun? Yes, ham. And then, after nun, sa log cabin is sa Pitik Wine. Yun, kasi isa rin yun sa mga top destination dito sa Sagada. So, yun lang yung plano namin for first day. Kasi nga, bukas naman is mag-caving naman kami. So, ngayon, samahan nyo kami. First destination namin ngayong araw is yung yogurt house. So,
So ito yung in-order namin na yogurt. May halo siyang banana at saka dried coconut and then blueberry. And then umorder din kami ng ginger tea. Yan. Honest opinion, hindi ko nagustuhan yung yogurt. Siguro hindi lang ako sanay sa ganung lasa ng yogurt. Pero iba naman nasasarapan kasi narinig namin sa mga kumakain din doon. So ayun lang yung opinion ko lang doon. And then lumipat lang rin kami ng pwesto. Tapos umorder kami ng pagkain which is itong salted beef and then beef cutlets yan. So okay na okay siya, marami yung serving niya. Sikat nga hindi naubos yung order niya kasi sobrang dami. Tapos ang okay pa doon, yung beef niya napaka-tender or napakalambot. So madali siya talagang nguyain. So far na-enjoy namin tong food na to. Yun nga lang, syempre sa akin pa rin pinaubos yung tira niya. After namin sa yogurt house, naglibot-libot muna kami dito. Tamang pampababa lang na kinain. Mga around 2 PM to. Wala pa naman kaming plano mag-extreme tour eh. So tamang libot lang. After namin magpababa ng kinain, around 5 PM, ayun, kain uli. Ngayon, nakarating na kami ngayon sa log cabin. Bali, ito yung itsura ng lugar nila. Yan, napakaganda, tsaka napaka-aesthetic. And then, marami na rin kumakain. Bali, ang in-order pala namin dito is yung menu 1, yung smoked belly, at tsaka menu 4, which is yung forest ham. Yan, so ayun yung mga presyo niyan. Bali, ito naman yung itsura niyan pag in-order nyo. So ito yung itsura ng smoked pork belly. Yan, napakasarap. Meron siyang gravy and lettuce. Tapos ito naman yung sagada forest ham. Yan, masarap din. So sa mga pupunta, ito yung mga top recommended. Kung gusto niyo naman mag-take out for pasalubong, so ito yung available sa kanila. Merong etag, sagada forest ham, and then mga iba pa. So usually ang kinukuha dyan yung forest ham at saka yung etag. Pero halos lahat naman sila masarap eh. After naman ng log cabin, pumunta na kami sa Pitik Wines. Ang location niya is, kung nadaanan nyo na yung yogurt house, pababa lang siya. And then sa harap, may kita nyo tong honesty bar. So meron siyang mini bar dyan sa may labas. And then pag pinasok nyo yung loob, ganito naman yung itsura niya. Yan. Yung iba tumatambay din dyan eh. So pwede kayo mag-chill, uminom dyan, and then tumambay. Sa loob, ito naman yung itsura niya. Yan, nakadisplay yung mga wine. So walang bantay dyan ah, ilalagay nyo lang yung pera dyan. And then ang maganda pa dun, tumatanggap sila ng GCash tsaka credit card. San ka pa diba? Walang bantay pero tumatanggap ng credit card, GCash tsaka cash. Basta maging honest lang kayo ah. So yan, ito yung QR code nya. And then yung terminal ng credit card yan. Maganda pa dyan, all major cards yung nakalagay dyan. So basta mga major credit card pwede. So ngayon, tikman naman natin. Tapang? Okay naman. Try mo yung blueberry. Same cup? Magkahalo. Ay ba? Blueberry? Half cup lang. Parang sumakit yung tenga ko pagka inom ko ah. Oh? Medyo mas masarap to. Tikman mo. Talaga? Dito naisipan ko na itrap si Kat kasi hindi siya uminom eh. Hindi ka kasi uminom eh. So yun, magbabayad na tayo. So nag-iwan lang ako ng 50 and then tip na rin. So yun, dito na nagtatapos yung day 1 natin and then ito naman yung day 2. So day 2, around 5 AM, ayun yung start ng trek namin. So bali, nag-arkela lang kami ng shuttle. And then sinundo kami mga around 4:30 AM. Papunta kami ngayon ng Malbora Hill. And then after ng Malbora Hill, papunta naman kami ng Blue Soil yan. So yung trek, saktuhan lang and then wala namang nakakapagod masyado. Pwede siya sa mga beginner or sa mga walang ma-experience sa hike. Pero make sure dapat naka-properly warm up kayo or handa pa rin kasi nakakapagod pa rin talaga eh. So ayun, nakarating na ngayon tayo sa view deck ng Malbora Hill. So may kita nyo, ang daming tao, diba? And then may mga tindahan din naman dito. May mga pagkain, tsaka mga inumin yan.
Dami rin talagang tao kasi nga ayun yung Sea of Cloud, oh. Kung makikita nyo. Dito medyo nagtagal kami kasi nga nagpipicture-picture pa kami. And then humanap rin kami ng magandang pwestong pang-picture. Isa ito sa mga dapat itry nyo kasi hindi naman sobrang hirap yung hike. And then napaka worth it kung makikita nyo yung Sea of Cloud, diba? Ito naman yung makikita nyo sa pinakamataas. Makikita nyo yung Sea of Clouds and then yan. Hindi naman sobrang dami yung tao. Makakapag-picture pa rin kayo basta humanap lang kayo ng magandang pwesto. After ilang minutes yan, bababa na tayo. Antay kahapon. Hupang-hupa. Uwi na tayo. Ngayon, no? Sisiw na sisiw. Basic. Basic. What's ulam? What's... Papa, pag nag-uwi ka ng gantong ano, Naku. lupa. Si Papa? Shoutout mo muna si Papa. Shoutout kay Papa. Tsaka kay Mama. Tsaka Alam ko gusto mo tong lupa na to. Pero baka mahuli tayo. Baka maging alay ako. Di ba? Ganda ng mga rock formation dito eh. Sabi nila, Ah. sa ganda, Oh. dati siyang underwater. Kaya, may mga, ito, may mga fossils. Merong? Fossils. Lalo din sa Somalia, makikita mo. So, ibig sabihin, dati tayong isda. Dati Kasi pala naman yung mga mukhang dugong. Tilapia. Ano mukha kang bangus? Diba? Hindi totoo yun. Kaya rin nagaling tayo sa Unggoy. Bali yun, tapos na tayo doon sa Marlboro Hill. So after ng 5 burol, ang sabi ni Sir Guide, bali magbibilang raw ng 5 burol and then yun, makakapunta na sa Blue Soil. So ito, nakadating na tayo sa may Blue Soil yan. So makikita nyo maraming tao din nung araw na yan. So yun yung guide namin. Sa may Blue Soil area din, marami ding mga bilihan ng pagkain yan. And then ang dami din nagpipicture-picture. Nagpahinga lang rin kami muna dito. And then nagpicture-picture din. Pero inintay lang namin matapos yung iba kasi nga medyo mahirap makasingit din eh. Bali, itsura niya para siyang greenish. Not totally na blue soil yan. So kaya siya tinawag na blue soil kasi nga meron siyang content ng copper sulfate. So ayun yung nagpapa-effect ng color blue sa kanya. And then yung copper sulfate, marami siyang pinagagamitan. Pwede siya sa fertilizer, sa pagkain, and then sa mga woods. Yan, additive siya. Pero once na nahawakan nyo, huwag kayong magkakamot na mata kasi medyo nakaka-irritate siya. So yun, photographer na po siya. Sige po, salamat po. Thank you. Ikaw man Yun. Tingin? Photographer ka na? Yeah. 50 pesos lang. 50 pesos lang. Ayun, tapos na kami ngayon sa Blue Soil. So, pababa na kami. And then, ang next naman namin is yung, ano yun? Sumaging. Sumaging Cave yan. So, next natin yan. Puntahan na natin. Bye-bye! Pero yun, bago muna kami mag-Sumaging Cave, dumaan muna kami dito sa Banas Cafe para mag-lunch. So, yung location nila is along lang rin sa may yogurt house. So, ayan yung itsura ng loob. Kung makikita nyo, very aesthetic yan. Tapos, ito naman yung mga product nila. So, meron din silang mga coffee. Yan. Kung makikita nyo, yan, may Sagada whole bean, may Besao whole beans. Yan, meron din sila yan. Tapos, meron silang mga iba-ibang mga beans pa na klase. Merong whole bean, tsaka may naka-grind na. Pero ito talaga yung pinaka special dyan eh. Yung Alamid Coffee. Yan. So, nahulog ko pa nga. So, yan. Yung Alamid Coffee, yung whole beans niya is 1,200 yan. Not sure, pero hindi ko napansin. Pero mga about 250 grams yun. So, ito naman yung menu nila.
screenshot nyo na lang if nabibilisan kayo. Bali, ang in-order ko dyan, yung civet coffee at saka itag omelette. Hindi ako professional na vlogger kaya napagtripan pa nga. Okay. Okay. So, yun guys. Endorsement view. Natatawa sa mga supporters mo. Bilisan mo niya. Ay, bilisan mo yung reaction yan. Bilisan mo. Oh. Parang mas gusto ko silang videoan. Ano? Ano na natin? Endorsement view. Go. Yung walang gatas. Ayusin mo, baby. Huwag mo ipahiya. Normal lang na kape. O, yung mix naman. Hindi, ito, mix naman. Ingit na. Ito wala pang sugar to. I-shoutout mo yung mga spotlights mo dito. Shoutout pala sa mga nag-spotlight. So, very supportive. Anong lasa? Sarap! Pero ano lang, parang normal lang din na kape. Walang special. Nariiniwan lang. Etag comment naman. Banas breakfast sa Banas Cafe. Dito sa Sagada. Sponsored po. Ay, di po sponsored Di po sponsored. Titikman natin yung egg. Bali, very budget friendly siya. So, masarap talaga ata. Ano aliyan? Banas breakfast. Okay, may sausage, may sa Banas Cafe dito sa Sagada. Okay, first bite. Hindi ka pa. See you, Lord. Tama na yung sausage. Tama na yung sausage naman. Wait. Masarap ito ga, fluffy, tsaka creamy yung ano. Lasang ano. Itlog. Itong sausage parang pamilyar ng lasa. Parang langganis. Pero masarap siya, Hindi, parang ganun nga talaga yung nila, sausage kahit yung ano. Okay na, tama na. Ang in-order ko is itag omelette. And then kay Kat naman is yung embutido with 2 eggs, yan. And then the rest, yan, itag omelette din. And then kay Clyde is embutido. After namin kumain, tsaka nagpalit ng damit, dumiretso na agad kami sa Sumaging Cave. Bali, ito yung itsura nung papasok niyan sa Sumaging Cave. Sa totoo niya, nakakaba talaga dyan. Kasi first time ko mag-caving eh. And then sa entrance, yan, kailangan nyo pakita yung registration nyo. Doon sa tourist, yan, sa bali ay yung parang pinaka-ticket nyo. And then after nyan, pwede na kayo bumaba. Sa part nito, medyo okay pa eh. And then huwag kayo sisigaw kasi nga cave yan. So madaming pwede mangyari pag maingay. Ay, mga paniki. Ayun o, mga paniki. Yes, ang hirap mag-record dito. Madulas. Ayan. Madilim. Tapos, madulas. Hindi ba na pagparis natin madali na. Ayan. Kung narinig nyo, ayun yung mga paniki. Ayan, mamaya na ulit tayo mag-record. Ang hirap mag-record. Madulas. Mamaya. Ayan. Go! Yung kasi maano kanina, ang hirap eh. Ayan. Nagtatampo po siya. Wala siyang record. Ang hirap kasi. Hindi makarecord dito basta-basta. Gawa ng madulas sobra. Ano mo? Daig pa yung bundok. Yan, bababain pa namin yan. Okay. Yan. Padaan-daan. Harap dito.
Kaya na? Yun. Galing kami din, oh. Yan, pababa dito. Yan, tapos meron pa dun. Lalim pa. Akitin natin yung baya? Akitin natin yan? Yun, ito yung mga kasama namin. Shoutout. Yan. Tapos meron pa spotlight kasi wala ka talaga makikita eh. Huh? Napa to. Pagdating dito, wala na. Yan. Di nakakita. Yan. Di ka nakita. Yun, ang lalim. Ganda rin na experience kahit mahirap. Yun nga lang, delikado. Kasi kanina may nakita kami na untog. Kaya, doble ingat lang talaga. Kaya kanina hindi din ako nakapag-video kasi sobrang hirap. Wala kang time na mahawakan yung camera mo. So yun, baba na tayo. So yun, dito, tinatanggal yung mga tsinelas kasi nga, medyo madulas na. Wait lang, baby ha. So, kailangan muna natin tanggalin yung tsinelas. So yun, lahat na kami nakapa. Dalawang kaya? Kasi, kailangan mo ng grip doon. Mahirap pag nakatsinelas ka. So yun, kahit yung mga iba iniiwan dito. Kami doon namin iniwan yung tsinelas namin. Yan, yung iba nandun na rin sa baba, oh. Hirap mag-record dito. Yan. Ano? Kaya? Kaya. So, panwak kung may naman. Yan. Kayo dadaan. Ano? Vagina. Vagina rock formation. Oh my God. Uy, ano ba? Patay! Ano yan? Ano mo, ingay nila dun. Oh, sanog. Ito, ang ganda, oh. Dito tayo. Ang clear ng tubig dun, eh. Ayan. Punta ka dito ate. Ayan. Dahan-dahan, ha? Ayan. Parang falls siya, eh. Pinigyan ka na niya. Kuya, pa-spotlight po. Madulas yan. Madulas yan. Ito talaga hinahabol dito, yung mga picture. Ay, tubig, oh. Napakalinaw. Sobrang lamig. Dito rin. Kailangan natin. Yan. Ano? Lubog mo pa mo. Oh. Lamig. Libre yan. Libre. Inumin kaya natin. Try natin. Libre politan. Hindi. Try natin. Try ko inumin, baby. Gusto mo. Ganda. Ayan. Ito na raw yung next namin. Picture spot. Ayan. Kasi, ayun na. Malaki. So, dito na. Dito makakahawak-hawak ka pa eh. Ay, may parang maliit na falls. Ayan. Sala ka muna. Yung cellphone mo. Doon yung ano ka? Ilong yan. Ilong. Ah. Ano daw? Seat. Ayun. Buhay yan. Buhay. Kinabahan. Okay, ikaw naman. Pinalo ko lang tayo ni Kuya, mababulan yung video. Ah, wala. Go! Mais ka!
ha, mabalita ka dyan. Oh my God. Maaabot mo ba yung phone? What are the Ito, rice terraces daw. Information, talking crocodile. Ito daw yung mga fish fossils. Fish fossils? Ah, ayun sabi fish fossils daw. Sarian ng babae. Kasarian. Ayun. Ayun. Ayun, nag-zoom natin. Ayun. Ayun. Ayun daw. Hindi dapat matuto tayo sa history. Aray, aray. Yan. Yan, pabalik na kami. Ayan guys, pabalik na kami. So, ano naman, yun nga lang medyo mahirap. Yung unang part, yung mahirap. Kasi nga, yung madulas siya, unlike dito, medyo makapit na kasi nakapaka. Yung side kasi dun yung kulay puti, yung madulas. Itong brown, medyo makapit pag nakapaka. Kaya recommended talaga magpaka. So, palitan ko kayo pag nasa taas na. Isa sa pinakamahirap na part, yung pabalik. Yan. Okay. Sana all mga pabiyas. Ayan na, kalawakan ko na to. Pwede kang gandang si Shell. Bibidyoan ko si MJ mag... Yan. Dito na kami dumaan kasi nga, yan, medyo traffic dito sa kabila. Yun. Hibi, kaya? Flashlight. Yan. So yun, patapos na kami. Yan, packet na kami. Yan. O wala nang gustong mag-exit? Tara na, lakad na. Yan. So ano masasabi mo sa Sumaging Cave? Ano? Delikado. Delikado. Pero? Masaya. Pero masaya. So yun, dito nagtatapos ang Sumaging Cave Adventure. After namin mag-Sumaging Cave, yan, bali kumain lang muna kami sa salt and pepper. Dito ko natatapusin yung day 1 and 2 ng vlog sa Sagada Adventure namin, and then I hope mapanood nyo yung day 3 and 4 naman. So yun, thank you sa panonood. Bye-bye!